Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome o welcome back po dito sa Bonum Magos PH. In today's video, Leo, alamin natin kung ano maging kapalaran ninyo sa buwan ng Hunyo. So this is your June 2025 monthly kapalaran, minsay at gabay sa lahat ng aspeto ninyong buhay. Love life, kapirahan, negosyo, trabaho at kalusugan at spiritual aspect ninyo. Okay, paalala lang, Leo, okay, lahat po ng tarot, oracle cards, and rune readings ko po dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin po, hindi po lahat ay makaresonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Leo, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Your animal spirit for the month, Leo, is you have an eagle. Vision. Okay. Next, Leo. Next for Leo sign. Leo, you have Fool. Have the courage to embrace change. Take risk. Be adventurous. Okay. Message from the universe for the month, Leo. Para sa buwan ng Hunyo. Mensahe sa iyo ng universe for Leo is, remember that you can't change anyone but yourself. Okay. Anong pintuan ang magbubukas para sa inyo ngayong buwan na ito, Leo? Leo, you have the door of learning. Okay. And then, punta tayo sa mga tarot cards ninyo, Leo. For your tarot cards. Mamaya, kukuha ako ng rune. Okay, last na yung rune. Tarot cards muna. For Leo. Leo. Leo, you have the Knight of Swords, Lunar Eclipse, you have the Ten of Coins, you have the Four of Coins, you have the King of Swords, you have the Four of Cups, you have the Ten of Wands, you have the Two of Cups, you have the Ace of Cups, and you have the Two of Wands. Okay, Leo. Now, kuha naman tayo ngayon ng runes, Leo. Okay, para makumpleto ang iyong reading sa kabuuan ng iyong tema. Your general energy, kapalaran, mensahe at gabay for Leo. Okay, for June 2025. Leo. Okay. Alright. Leo. Kung naghahanap kayo ng mga pampaswerte, pang-attract ng love, career growth, protection, healing, at iba pang spiritual items na makakatulong sa problema o pangangailangan ninyo, message nyo lang po ako sa FB page ko, Bonum Magos PH, na may blue check, verified ni Meta. At kung gusto naman ng private reading, ritual o distance Reiki healing, libre na ito basta bumili kayo ng item sa akin na may kasamang inclusions. Pwede nyo rin i-visit ang aking official website, www.bonummagosph.com.
para makita ang benefits ng bawat item at malaman kung alin ang bagay sa'yo. Tandaan, may gabay ka. May liwanag kang pwedeng sandalan. Nandito ang Bonum Magos PH para tumulong. Manifest wisely and choose with intention. Okay, Leo, let's start with your mga general energy using your tarot cards. I mean, oracle cards, no? You have Eagle, ayan, Fool. Okay, so Leo, ngayong Hunyo, June 2025, binubuksan ng langit ang isang napakalaking pintuan ng pagbabago. Pagbabago, paglago, at kaliwanagan para sa iyo. Wow, congrats, no? So this is not a quiet or passive time. Okay, this is a moment of soul activation, kumbaga. With the Eagle card, okay, ang Eagle para sa iyo dito, Leo, ay paalala na kailangan mong itaas ang pananaw mo sa buwan na ito. Huwag ka lang tumingin sa harap ng mata mo, kundi sa mas mataas na layunin ng lahat ng mga nangyayari. Hindi mo man agad makikita ang buong picture, kumbaga, pero may divine orchestration na nangyayari sa likod ng lahat. Okay? And you have the Fool card. Ang Fool card ay isang malakas na panawagan. Leo, na yakapin mo ang bagong simula. Okay, kahit pa ito ay nakakatakot o uncertain. Minsan, ang leap of faith ang nagiging daan para tuluyan mong makita ang mga biyayang para talaga sa iyo. And you have this message from the universe. You can't change anyone but yourself. Isang mahalagang wake-up call para sa iyo, Leo. Sa makaka-resonate lang po, panahon na para ibalik ang power mo sa sarili mo at hindi sa ibang tao. Hindi mo kontrolado ang kanilang actions, mga actions nila o paniniwala, pero kaya mong piliin ang kapayapaan at pagkakaroon ng boundaries at pagkakaroon ng self-love. At sa huli, last oracle card, you have the door of learning. Nagsasabi na ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong soul mastery, Leo. Hindi ka basta sinusubok, right? Sinasabak sa hamon, right? Tinuturuan ka ng universe. Pinapalakas ka. Pinapaalala sa iyo kung sino ka talaga sa ilalim ng lahat ng mga roles at responsibilidad mo dito sa mundong ibabaw. So, general prediction, okay? General prediction based sa mga oracle cards mo, Leo, magkakaroon ka ng clarity kung saan ka patutungo. Pero dapat mong hayaan muna ang sarili mong magtanong, magkamali, at mag-reset. Okay. May marireset na relasyon, paniniwala, o goal na matagal mo nang kinakapitan, pero sa pagbitaw, mas lalong aayon ang buhay sa daloy ng tunay mong purpose. And you will feel spiritually reawakened. Okay, mas lalalim ang understanding mo sa sarili mo at sa path na gusto mong tahakin. Not just for success, but for soul peace. And then, magbubukas ang pinto sa bagong kaalaman o karanasan, Leo. Maaaring pag-aaral ito talaga or mentorship or soul training na magdadala sa iyo sa next level. Okay, so Leo, it's time to rise above your fears. Release control and become the version of yourself that's ready to lead, love, and live fully. No? The door is open. All you have to do is walk through it. Punta tayo sa mga runes mo. Leo, you have the Ewas. This is the Ewas. You have the Hagalas. Sorry. You have Hagalas and the Manaz rune. Okay, let's start with Ewas. The Ewas rune, this is the rune of movement, trust, progress, at partnership. So, ang iwas ay sumisimbolo ng paggalaw at pag-usad, Leo, hindi lang sa physical na aspeto, kundi sa iyong inner journey. So, ipinapakita nito na nasa isang phase ka ngayon kung saan may natural na pag-shift
o evolution na magaganap sa buhay mo. Ngayong buwan na ito, June 2025, hinihikayat ka ng ewas na magtiwala sa direksyon ng buhay mo kahit minsan ay hindi malinaw ang destinasyon. Minsan kailangan mong gumalaw kahit walang garantiya. Dahil ang tunay na progress ay nagsisimula sa paniniwala or pagkakaroon ng faith. Ang rune na ito rin ay may temang partnership at kooperasyon. So, nangangahulugang may mga taong paparating o andyan na para tumulong sa iyo. Basta bukas ang puso at isip mo para sa healthy connection. So, trust the process, trust the people who walk with you, and most of all, trust yourself. Punta tayo sa Hagalas rune. This is about disruption, chaos, and breakthrough. So, ang Hagalas ay parang bagyong dumarating, hindi para sirain ka, kundi para linisin ang mga dapat nang bitawan. It represents necessary disruption. So, maaring may sitwasyon ngayong buwan na ito na tila magulo, biglaan o hindi mo inaasahan, pero huwag kang matakot. Ito ay cosmic cleansing kung tinatawag. Hinuhubog ka ng universe sa pamamagitan ng pagtanggal ng kung ano ang hindi na-align sa soul purpose mo. Sa unang tingin, parang negative ang dala ng energy. Pero sa katotohanan, ito ang magbubukas ng bagong daan. Kahit masakit o mahirap, may malalim na layunin ang kahulugan. Para i-reset ka, i-refocus o palakasin. Okay? Sometimes the breakdown is the breakthrough kasi Leo. Okay? So, trust the storm, it's clearing your path. Okay, punta tayo sa Manas. Okay. The Manas, this is self-awareness, higher mind, and collective wisdom. Ang Manas ay rune ng pagkikilala sa sarili at koneksyon sa mas mataas na kamalayan. So, ito ang paalala na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob. Sa pag-unawa kung sino ka, ano ang totoo mong mga pangarap at paano mo gustong maglingkod sa mundo. Ngayong buwan na ito, Leo, hinihikayat ka ng Manas na mag-reflect at magpakumbaba. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil handa ka ng umakyat sa mas mataas na antas ng pagkatao mo. It's a sign of maturity. It's a sign of evolution and alignment. So, bukod sa self-awareness, dala rin nito ang collective consciousness, kaya posible rin na ikaw ay tinatawag para tumulong sa iba, magbigay ng wisdom o magsilbing gabay dahil sa mga natutunan mo sa sarili mong journey. Okay, you are evolving this month. Your mind is clearing. Your soul is remembering. So, keep going, no? So, ayan. Punta tayo sa mga tarot cards ninyo, Leo. Let's start with your love life. Okay, Leo, sa love life, mukhang may emotional awakening at soul connection activation na magaganap ngayong buwan na ito. You have the Ace of Cups, the Two of Cups and the Ace of Cups. Okay? Napakagandang indikasyon ng bagong simula pagdating sa pag-ibig, Leo. Pwedeng reconciliation to, pwedeng renewal, or a fated meeting kung single ka. Ngunit may babala kasi may Four of Cups at Ten of Wands. Eto, Leo, nagsasabi na baka masyado mong pinapasan ang emotional burden within your relationship. So, baka napapagod ka na sa kaka-adjust habang hindi mo na napapansin ang mga blessings na ibinibigay sa iyo ng universe. Okay, ang mensahe na you can't change. Remember this oracle, you can't change anyone but yourself, ay sobrang relevant dito sa love aspect mo. Hindi mo kontrolado kasi ang kilos ng ibang tao, right? Hindi natin sila kontrolado. Pero kaya mong baguhin kung paano mo pinoprotekta ng sarili mong peace of mind at yung energy mo. Okay? So, may bagong pagmamahal. Okay? Sa love aspect mo, Leo, may bagong pagmamahal na darating, new love energy, or
pagbabalik din siguro, kumbaga reconciliation o pagbabalik ng connection. Pero siguraduhin mong ikaw ay nasa emotional alignment at hindi mo inuuna ang ibang tao kaysa sarili mong well-being. Okay. Punta tayo sa inyong kaperahan or finances. You have the 10 of coins and the 4 of coins. Okay. Eto, Leo, nagpapakita ng stability at legacy building energy. So, baka may matagal ka nang iniipon o pinaghahandaan na financial goal. Good news, malapit mo na itong maabot. Pero may warning rin ang 4 of coins. Ayan, baka masyado kang nag-hold on sa pera mo from a place of fear. Huwag mong hayaang maging hadlang ang takot sa pagkawala. Okay? With the Ewa's rune, okay, ito yon. This supports movement kasi. So, may pag-unlad sa finances. Basta willing kang sumabay sa pagbabago ng approach or mindset mo. Okay, so sa financial aspect mo, financial security is within reach, Leo. Pero kailangan mong i-balance o i-balanse ang pag-iingat at willingness to take calculated risk. Okay, punta tayo sa inyong trabaho. So, may mga trabaho dyan. Knight of Swords and the King of Swords. Okay. This shows that some of you, Leo, sa mga ka-resonate lang po, you are moving with clarity, precision, and intelligence. So, may drive ka ngayong buwan na ito na tapusin ang mga dapat tapusin at hindi ka natatakot ipaglaban ang gusto mo. Pero dahil may low lunar eclipse dito na card, ayan, lunar eclipse energy, posible ring magkakaroon ng biglaang turning point o revelation sa career mo. Baka lumalabas ang katotohanan tungkol sa isang sitwasyon, sa workplace o sa trabaho related sa work ninyo or career. O mapagtanto mong hindi ka na masaya sa kasulukuyang path mo ngayon. Okay? With the rune na Hagalas, I think this is Hagalas. Yeah, Hagalas. Ay nagsasabing ang anumang kaguluhan na darating sa career mo, Leo, ay hindi para sirain ang career mo. Okay? Kundi para i-align ka sa mas mataas mong purpose. Okay? So, summary, panahon na para maging matapang when it comes to your career. Maging klaro at paghandaan ang unexpected shift sa career mo, Leo, no? Malinaw ang direction dito. Huwag mong hayaan ang emosyon mo, ang emosyon na magpapatakbo sa inyong career. Punta tayo sa negosyo. Sa mga negosyo dyan or business, you have the 2 of Wands. Okay, ito ay nagpapahiwatig, Leo, na ng planning phase. So, baka may idea kang gustong simulan, expansion na pinag-iisipan o pagbabago ng direksyon sa business mo. With the door of learning, Oracle cards, this supports your business aspect, no? So, this could mean learn more or invest sa kaalaman at mag-research. Okay, ang tagumpay ng negosyo mo ay nakadepende ngayon sa strategies na batay sa wisdom at hindi lang sa impulse. Okay. With the rune Manaz, okay, ito ay paalala, Leo, na i-align ang negosyo mo sa iyong authentic values. The more real you are, the more attracted ang customers. Okay, so perfect month ito to restructure, re-educate, and realign your business goals, Leo. Success is possible basta may long-term vision ka. Okay, punta tayo sa inyong family aspect. Family aspect, Leo, you have the 10 of Wands. Okay, may feeling na parang ikaw ang tagapasan ng lahat. Okay, sa family, sa mga ka-resonate lang po. Baka ikaw ang inaasahan sa bahay o pinanggagalingan ng suporta ng iba. Minsan ito ay emotionally draining, right? Lalo na kung wala kang sapat na pahinga or space. With the rune Manaz, this reminds you to create boundaries and focus on your own growth, Leo, sa buwan na ito. You can love them, but you don't have to carry everything for them.
Okay, mahalaga ang pamilya pero mahalaga ka rin. Okay, set boundaries this month and remember na hindi mo responsibilidad ang ayusin ang buhay ng lahat. Okay, lahat. Okay, punta tayo sa kalusugan mo. Leo, you have the the overall energy actually here is that with the 10 of Wands and the 4 of Cups, nagsasabing emotional exhaustion. May emotional exhaustion na energy dito na paparating o posibleng nang naranasan nyo na na pwedeng maapekto sa physical na katawan ninyo, Leo. Ang stress na hindi mo nilalabas ay maaaring maging sanhi ng fatigue, mental fog, or mood swings. So, ingat. Okay? But you have a good news. May good news dito sa pagdating sa kalusugan. With the Ace of Cups, this also shows a healing process, emotional renewal, at restoration. So, mainam kung mag-focus ka sa emotional release through journaling, meditation, praying, energy cleansing, mga energy cleansing rituals na alam ninyo. Okay, so, emotional burden ang maaring makaapekto sa physical health mo this month, Leo, sa buwan ng Hunyo. So, this is your sign to rest, release, and heal muna. Heal muna ngayong buwan. Focus sa healing muna this month. Okay, so overall summary, Leo, okay, ngayong buwan na ito, June 2025, isa kang divine warrior na tinatawag ng universe na harapin ang mga pagbabago ng may tapang, katalinuhan at pananalig. Okay, ang kombinasyon ng mga tarot cards, ng rune, at mga oracle messages ay naglalarawan ng isang transformative chapter. Puno ng biglaang realizations, malalim na emotional releases at mga release, okay? At bagong simula. Okay, so again, with the Ewas rune, no? Major energies, balikan natin. You are moving forward kahit mabagal, Leo. Tuloy-tuloy ang progress. Trust the direction kahit hindi mo pakita ang buong picture. With the Hagalas, may kailangang masira upang maayos. Pero ang gulo ay hindi parusa. Ito ay spiritual reset. With the Manas, ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa self-awareness. So, kilalanin mong muli ang sarili mo. Okay, so again, sa mga oracle cards, you have the Eagle. You're being asked to see beyond the present. There's a higher calling for you. Okay, with the Fool, embrace change. It's time to take a leap of faith kahit hindi mo pa alam kung saan ka dadalhin. And you can't change anyone but yourself. Inner work is the path ngayon. Don't waste energy trying to fix what's outside. Okay? And the door of learning. Growth will come from new knowledge, humility, and openness to becoming a student again, Leo. Okay, again, sa tarot cards, the Knight of Swords, the King of Swords, be bold, decisive, and strategic. Use your mind, not just your heart. The 10 of Coins, the 4 of Coins, build stability, pero huwag hayaang takot ang magpapatakbo sa iyo, no? And release emotional burden with the 4 of Cups and the 10 of Wands. Don't carry yung hindi sa'yo. Don't carry what isn't yours anymore, okay? And the 10 of Cups and the Ace of Cups, love is possible this month. Connection is real, but only when you're emotionally aligned. And the 2 of Wands, plan with vision. The world is opening up for you, Leo. Take the first step. Okay, so sa pangkalahatang minsay, Leo, ito ang panahon mo para bumangon mula sa bigat upang maglakad patungo sa bagong landas na mas malapit sa tunay mong sarili, your authentic self. Kumbaga, hindi mo kailangang dalhin lahat. Hindi mo kailangang kontrolin ng iba. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa sarili, sa proseso, at sa mas mataas na plano para sa iyo. Ang transformation mo ay hindi madali, Leo, lalo na ngayong buwan na ito. Pero ito ay makapangyarihan. Very, very powerful. Sa pagtanggap ng pagbabago, pagbitaw sa mga lumang emosyon, mga old beliefs,
Ayan. At pagbukas sa bagong kaalaman, new learning, ikaw muli ay isisilang ng universe. Mas matalino, mas matatag, at mas totoo sa sarili. Very authentic. Okay, so Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, iyan po ang kapalaran ninyo para sa buwan ng June 2025. Say, sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, pangontra sa kulam, inggit, sumpa, pampaswerte sa negosyo, trabaho, love life, lahat na. Don't go away kasi may mga ino-offer ako. Dito sa YouTube, mga items ang ino-offer ko, may inclusions. May libreng pahula, private reading, may libreng pagpapagamot online, libreng ang tinatawag dyan is distance Reiki healing at paritwal. Para ka na rin bumili ng spell jar, pero wala kayong marireceive na spell jar. Yung ritual lang ang gagawin ko na almost the same sa spell jar. Plus, 2 freebies, 2 complimentary gift, which is yung Lakbay Yaman Oil at Red String. For more information, you can visit my Facebook page, and then andito po sa screen nakasulat, FB page Bonum Amagos PH with blue check. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Or you can visit my website www.bonumagosph for more items. Mga magustuhan ninyo, magkalkal kayo doon. Don't worry. Almost lahat ay Taglish, Tagalog, English, kaya maiintindihan ng buong masa. Okay, so maraming salamat, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, sa mga cross watchers. Ayan, let me know if nag-resonate po sa inyo ang reading. Like this video if nagustuhan ninyo, at mag-comment kayo sa baba if you want to claim all the good energies na nabanggit ko dito. Hanggang sa muli, wag muna kayong alis, magbabalik pa po ako. I hope to see you again next time. Ingat po, and God bless. Nanhong Agate 5 Elements Bracelet, bato ng lakas ng loob, tagumpay, at swerte sa buhay. Magkano ito? 1,980 with complete inclusions plus certificate. Inclusions na kasama, private reading, padasal, paritwal, almost the same sa magpagawa ng spell jar, plus may distance Reiki healing na libre na, plus 2 pang freebies. Okay, so kung ikaw ay naghanap ng gabay at lakas para magtagumpay sa career, negosyo at personal na buhay, ang Nanhong Agate ay isang makapangyarihang bato na makakatulong sa iyo. Okay, mga benepisyo sa career, nagpapalakas ng determinasyon, tinutulungan kang manatiling masigasig at porsigido sa trabaho. Kapag pakiramdam mo ay nawawalan ka ng gana, ang bato na ito ay nagsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy mo ang laban. Pampatibay ng kumpiyansa sa sarili. Binibigyan ka nito ng lakas ng loob para magsalita, mag-lead at ipakita ang tunay mong kakayahan. Mainam ito sa mga may interview, presentation o gustong mapansin sa opisina. Tulong sa pagdidesisyon. Pinapalakas nito ang iyong kakayahan para gumawa ng matalino at matapang na desisyon sa trabaho o negosyo. Pang-akit ng oportunidad. Ayon sa paniniwala, ito ay nagdadala ng swerte at inaakit ang mga bagong oportunidad tulad ng promotion, bagong trabaho o business deals. Benepisyo sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa pag-ibig at relasyon, pangkalma ng damdamin. Nakakatulong ito upang mapanatili ang mahinang pag-iisip sa gitna ng mga hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Nagpapalalim ng ugnayan. Pinapalakas nito ang emosyonal na koneksyon at sigla sa pagitan ng magkapareha. Pananalapi at negosyo, pang-akit ng kasaganaan. Isang itong swerte, pampaswerte sa pera. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na daloy ng kita at tagumpay sa negosyo. Lakas ng loob sa pagtaya. Kapag kailangan mong sumugal o gumawa ng risky na desisyon sa negosyo, tutulungan ka nitong maging matapang para maingat. Sa kalusugan at energy, pampasigla ng katawan at isipan. Nakakatulong ito upang hindi ka madaling mapagod. Maganda ito para sa mga taong maraming gawain o stress sa araw-araw.
pampababa ng stress. Isa rin itong calming stone na tumutulong para makalma ang isip at damdamin. Proteksyon at spiritual na balanse. Pangontra sa negatibong enerhiya, ginagamit bilang pananggalang laban sa inggit, masamang tingin at spiritual attacks. Nagbibigay ng balanse, pinapakalma ang sobrang emosyon at binibigyan ka ng matibay na pundasyon sa kabila ng mga pagsubok. Okay? Pangontra din ito sa lahat ng klase ng usog. So, pwede ito sa mga bata, matatanda at kahit anong edad. Okay, so ang nanong agate ay mainam para sa mga empleyado o profesional na gustong umasenso sa trabaho. Mga negosyante na gustong palaguin ang kanilang negosyo. Mga taong gustong mapanatili ang maayos na relasyon at emosyon. Sino mang nais na magkaroon ng lakas ng loob, proteksyon sa inggit, masamang masid, kamalasan at usog, at kasaganaan sa buhay. Okay, isuot araw-araw bilang bracelet or charm upang laging dala mo ang positive energy nito. Okay, mas effective ito kung ipapareha mo o isasama mo sa jadeite para sa pera, black tourmaline para sa proteksyon sa kulam, o citrine para sa kasaganaan. Okay, kung sa gustong mag-order, sa gustong bumili, pumunta lang sa website ko, ay sa Facebook page ko pala. FB page, hanapin nyo po Bonum Magos PH na may blue check o verified ni Meta. Ayan. Evil Eye Necklace. Ayan. Protection from negative energies and envy or sa mga may inggit. Ang pinaka-main benefit ng Evil Eye Pendant ay protection. Lalo na laban sa mga malicious energies, mga chismis, mga inggit, at mga hidden enemies. Sa kultura natin at sa iba't ibang paniniwala worldwide, naniniwala na kapag may taong naiinggit o may hindi magandang intensyon sa'yo, kahit hindi nila sabihin sa harap mo, nakakapagpadala sila ng negative energy na pwedeng mag-cause ng bad luck, misfortune o biglaang pagbagal ng takbo ng buhay mo. Ang evil eye ay nag-a-act as a shield. Binabalik niya yung negative energy sa pinagmulan nito para hindi ka maapektuhan. Okay, spiritual protection and aura cleansing. Bukod sa physical world, nagbibigay rin ang evil eye ng spiritual defense. Pinapalakas niya ang aura mo at nililinis ang paligid mo para hindi ka pasukin ng mabibigat na vibrations na galing sa ibang tao. Minsan kahit hindi naman sinasadya, may mga taong may mabigat na problema at kapag nakakasalamuha mo sila, nadadala mo rin yung energy nila. Ito ang tinatawag nating energy contamination. Ang evil eye pendant or necklace na ito ay tuloy-tuloy ang trabaho niya para linisin at protektahan ka mula rito. Emotional stability and inner peace. Kapag lagi kang protected against negativity, mas kalma ka emotionally. Less worries, less stress, less anxiety. Naiiwasan mo yung feeling na parang lagi kang paranoid o kinakabahan kahit wala namang rason. Kaya ang effect nito, mas nakakapag-focus ka sa mga goals mo at mas steady ang emotional at mental health mo. Career and business protection. Sa career at negosyo, marami talagang mata ang nakatingin. Hindi lahat positibo. Kapag suot mo ang evil eye necklace na ito, pinoprotektahan ka nito laban sa mga taong gusto kang hilain pababa, mga competitors na nagsisend ng bad vibes, o kahit mga toxic workmates na hindi masaya sa mga achievements mo. Resulta, mas tuloy-tuloy ang success mo kasi walang negativity na makakablock o makakaharang sa daan mo. Attracting good luck and positive opportunities. Kahit protective symbol ang evil eye, may bonus effect din siya. Nag-a-attract siya ng swerte o good lucks. Since binablock niya ang bad vibes, mas dumadami yung chance na mga tamang oportunidad ang dumating sa'yo or darating sa'yo. Whether sa love life, career, pera, o personal growth, mas open ang energy field mo to achieve blessings and favorable outcomes. Self-confidence and empowerment.
Dahil alam mong protected ka, mas nagiging confident ka to chase your dreams at maging totoo sa sarili mo. Hindi ka matatakot gumawa ng bold moves sa life mo kasi alam mong may protection ka na, hindi basta-basta matatalo ng bad intentions ng iba. So para kanino bagay ang mga evil eye necklace na ito? Lahat ng may pangarap na ayaw mablock ng negativity. Perfect ito sa mga career-driven individuals, business owners, students, or kahit sinong gustong i-push ang sarili sa mga goals nila without being dragged down by envy or bad vibes. Lahat ng nakakaramdam ng biglaang sumpong ng bad luck. Kung nakakaranas ka o naranasan mo lately yung sunod-sunod na bad luck na parang walang rason, pwedeng nakaka-receive ka ng evil eye energy ng ibang tao. Ideal na isuot ito para mabasag ang cycle ng bad luck at ma-redirect ulit ang energy mo towards abundance. Lahat ng madalas nasa public eye o social media. Influencers, performers, content creators at kahit yung mga mahilig mag-post ng achievements nila. Madalas target ng mga hidden envy. Evil eye pendant or necklace na ito ay essential para sa kanila para hindi basta maapektuhan ng bashers, haters, o silent haters. Ayan. Lahat ng gusto ng spiritual at emotional peace. Kung gusto mong maging mas tahimik ang isipan mo, lumalim ang inner peace mo, at maging steady ang emotions mo, super helpful ang evil eye necklace na ito as a daily amulet. Lahat ng gusto ng stylish protection. Ayan. Hindi lang siya spiritual tool, fashion statement din, and unisex. So, pwede sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. Ayan. So, ang evil eye pendant na ito ay hindi lang basta palamuti. Isa siyang powerful armor na nagbibigay ng proteksyon, good luck, emotional peace, and empowerment. Kahit sino, basta may pangarap, may gustong protektahan, o gustong palakasin ang sarili laban sa negativity, perfect na isuot to or suotin ito every day. Ayan, sa mga gusto pong bumili, this is only 1,000 pesos. Package deal na. May kasamang private reading, distance Reiki healing, paritual at dalawang freebies, lakbay yaman oil at red string. Ayan, sa gustong mag-avail, sa gustong bumili, pumunta lang po sa Facebook page ko, Bonum Magos PH na may blue check or verified ni Meta. Paki-screenshot po at i-message niyo po ang item na ito. Maraming salamat. Hachan Jade Hulu Gold Necklace na may lace cord ay hindi lang basta isang pampaswerte sa itong makapangyarihang agimat na sinasabing nagbibigay ng gabay, proteksyon at masaganang biyaya lalo na sa mga taong nais tumaya sa kapalaran gaya ng sugal, loto at mga investment. Okay? Narito ang mga super detailed na explanation, okay, para sa benefits nito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Okay, number 1, para sa mga mahilig magsugal, tumaya o mag-invest sa loto, casino, raffles, online games. Isa itong lucky boost charm. Ang Hachan Jade ay kilala bilang Jade of Heaven. Pinaniniwala ang nagpapataas ng tsansa sa panalo at nagdadala ng swerte lalo na kung ito'y sinusuot malapit sa katawan. Hulu gourd symbol. Ang hugis ng hulu o calabash or gourd ay tradisyonal na pampaswerte sa pananalapi at tagumpay sa risk-based ventures. Pinaniniwala ang pinangangalagaan nito ang swerte na pumasok sa iyong buhay para hindi agad mawala. Protection from gambling curse. Kung may malas o sunod-sunod na pagkatalo, sinasabing binabasag nito ang energetic blockages na sanhi ng bad streak. Parang nagre-reset ng luck cycle mo. Energetic filter. Pinoprotektahan ka nito sa mga taong naiinggit o nagpapadala ng paninira habang ikaw ay tumataya o nananalo. Okay, number 2 benefits. Wealth and money flow. Nagbibigay ng steady financial luck. Ang Hachan Jade is known to attract slow but steady wealth. Perfect sa mga taong gustong makabawi sa sunod-sunod na gastos o utang.
Also, this prevents wealth loss. Okay? Ang Hulu Charm acts as a wealth container. Iniingatan ang pera o panalo mo para hindi ito agad lumipad o magastos. Balances spending habits. Tulad ng yin yang, tinutulungan itong magkaroon ng tamang timing at decision making pagdating sa paggastos at pag-invest. Number 3, career and business. This will boost your intuition at decision making. Maganda itong suotin ng mga business owners, investors, o freelancers na kailangang gumawa ng mahahalagang desisyon. Reputation and trust. Ang jade ay sumisimbolo rin ng integrity and wisdom. Kaya makakatulong ito para makuha ang tiwala ng clients o partners. Number 4, protection from negative energies at sumpa. Anti-curse and evil eye. Ang Hatchan Jade at Hulu Gourd ay parehong ginagamit ng mga traditional healers sa China bilang proteksyon sa malas, kulam, inggit o anumang uri ng psychic attack. Energy harmonizer. Kung may mga panahong parang sablay ang lahat ng diskarte mo, tinutulungan ka nitong i-ground at i-align muli ang aura mo para makabawi ka. Number 5, health and well-being. Ang Hulu is a symbol of healing. Sa Chinese tradition, ang Hulu ay ginagamit din para sa longevity at good health. Tinutulungan itong bawasan ang stress at panatilihing kang kalmado kahit mainit ang ulo mo dahil sa susunod-sunod na talo. Hatchan Jade, detox stone. Spiritually, ito ay nag-aalis ng toxic energy sa katawan at ini-encourage ang healing energy na pumasok. Number 6, love and relationships. Calming energy. Kapag ikaw ay laging mainit ang ulo o masyadong competitive, lalo na sa sugal, tumutulong itong balansihin ang emotions mo. Attracts loyalty and genuine connections. Dahil sa sincerity energy ng Jade, makakatulong ito para iwas third party o pagkasira ng relasyon dulot ng pera o bisyo. Kay para kanino ang Hatchan Jade Hulu necklace? Sa mga mahilig tumaya sa loto, casino, online games at raffle draws. Sa mga may negosyo o gumagawa ng risky investments. Sa mga naghahanap ng malakas na financial protection at luck enhancer. Sa mga gustong lumayo sa malas, psychic attacks at panghihina ng aura. Sa may mga health conditions o gusto lang mapanatili ang good energy balance. Sa mga taong gusto ng tahimik at masaganang pamumuhay. Okay, sa mga gustong mag-avail at sa mga gustong mag-order, okay, pumunta lang sa Facebook page ko, Bonum Magos PH na may blue check, verified ni Meta. Paki-screenshot po at isend nyo po ang screenshot nyo sa Facebook page. Maraming salamat, ingat po.